Kabanata 8. Ang pagdalaw sa kaarawan ng Paskwa. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas 2, talatang 41 hanggang 51. Sa mga Hudyo, ang 12 taong gulang ay siyang naghihiwalay sa pagkabata at pagkabinata. Pagkatapos ng taong iyan, ang isang batang Hebreo ay tinatawag na anak ng kautusan at anak din naman ng Diyos. Siya ay binibigyan ng mga tanging pagkakataon upang mag-aral ng relihiyon at siya'y inaasahang makikisama sa mga kapistahan at mga kapangilinan. Sa pag-alinsunod sa ganitong kaugalian, kung kaya ang batang si Jesus ay nakipamista ng Paskwa sa Jerusalem. Tulad ng lahat ng mga tapat na Israelita, si Jose at si Maria ay umahon sa kaarawan ng Paskwa taon-taon, at nang si Jesus ay sumapit na sa takdang gulang, ay isinama nga nila siya. Noon ay may 3 taon ng mga kapistahan, ang Paskwa, ang Pentecostes at ang Pista ng mga Balag. Sa mga pistang ito ay pinag-uutusan ang lahat ng mga lalaki na magsiharap sa Panginoon sa Jerusalem. Sa mga pistang ito ay ang Paskwa ang dinadagsaan ng pinakamaraming tao. Marami ang nagsisidalong buhat sa lahat ng bansang pinangalatan ng mga Hudyo. Maraming mananamba ang nagbubuhat sa lahat ng dako ng Palestina. Ang paglalakbay noon buhat sa Galilea ay nangangailangan ng mga ilang araw at ang mga naglalakad ay nagsasama-sama ng pulu-pulutong upang makaiwas sa mga masasamang loob. Ang mga babae at matatandang lalaki ay sumasakay sa mga baka o sa mga asno sa mga daang matarik at mabato. Ang malalakas na lalaki at mga kabataan ay nagsisipaglakad naman. Ang panahon ng Paskwa ay tumatama sa magtatapos ang Marso o sa pagsisimula ng Abril at ang buong kalupaan ay kaakit-akit sa pamumutiktik ng mga bulaklak at masaya dahil sa awitan ng mga ibon. Sa buong kahabaan ng lakbayin ay may mga pook na tanging namumukod sa kasaysayan ng Israel at dito'y iniisa-isang ilahad ng mga ama't mga ina sa kanilang mga anak ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan noong nakalipas na mga panahon. Sila'y umaawit upang malibang sa mahabang paglalakbay at pagka nakita na nila ang mga tore ng Jerusalem, ang lahat ng tinig ay nagsisialiw sa maligayang awit. Ang mga paa natin ay magsisitayo sa loob ng iyong mga pintuang bayan, O Jerusalem. Kapayapaan nawa ang sumaloob ng iyong mga kuta, ang kaginahawahan sa loob ng iyong mga palasyo. Awit 122, talatang 2 hanggang 7. Ang pagdiriwang ng Paskwa ay nagsimula sa pagsilang ng bansang Hebreo. Noong huling gabi ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto, na waring walang kapag-apag-asang sila'y mahahango pa, ay inutusan silang ng Diyos na sila'y gumayak sa biglang pag-alis. Pinagsabihan na ng Diyos si Paraon na darating ang kahuli-hulihang parusa sa mga Ehipsyo at pinagbilinan niya ang mga Hebreo na pisanin ang kanilang mga pamilya sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Pagka ang mga haligi ng pintuan ay nawisikan na ng dugo ng pinatay na kordero, ay kakainin naman nila ang inihaw na kordero at kasama nito ay mga tinapay na walang lepedura at mapapait na gulay. At ganito ninyo kakainin, anang Panginoon. May bigkis ang inyong baywang, ang inyong mga panyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali, siyang Paskwa sa Panginoon. Exodo 12, talatang 11. Nang hating gabi ay pinatay ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo. Nang magkagayon, ang hari ay kagyat na nagpasabi sa Israel, "Kayo'y bumangon, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, at kayo'y yumaong maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi." Exodo 12, talatang 31. Sa gayo'y lumabas sa Ehipto ang mga Hebreo na isang bansang malaya.
Inuutos ng Panginoon ang Pasko ay pagdiriwang taon-taon. At mangyayari, wika niya, pagka itatanong ng inyong mga anak, ano ba ang ibig sabihin ng ganitong pagdiriwang? Ay inyong sasabihin, ito ang handog na Pasko sa Panginoon na siyang lumampas sa mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto. Noong puksain niya ang mga Ehipsyo. Ito ang dahilan kaya pinauulit-ulit sa salit-saling lahi ang kasaysayan ng kahangahangang pagliligtas na ito. Ang Pasko ay sinundan ng 7 araw na pista ng tinapay na walang lebadura. Sa ikalawang araw ng pista ay inihaharap sa Panginoon ang isang bikis ng unang bunga ng sibada. Ang lahat ng mga seremonya ng pista ay mga sagisag ng gawain ni Kristo. Ang pagkaligtas ng Israel buhat sa Ehipto ay isang halimbawa ng pagtubos na siyang pinakapanukalang alalahanin ng Pasko. Ang korderong pinatay, ang tinapay na walang lebadura, at ang bikis ng unang bunga ay mga sagisag na kumakatawan sa tagapagligtas. Sa maraming tao noong panahon ni Kristo ay naging pakitang tao lamang ang pagdiriwang sa pistang ito. Subalit sa anak ng Diyos ay kay laking kahulugan nito. Ito ang unang-unang pagkakita ng batang si Jesus sa templo. Nakita niyang ang mga saserdoteng may mapuputing damit na nagsisipaglingkod ng buong kabanalan. Nakita niya sa ibabaw ng dambana ang hayop na handog at tumutulo pa ang dugo. Kasama ng ibang mga nagsisisambang itinungo niya ang kanyang ulo sa pananalangin, samantalang pumapainan lang sa Diyos ang makapal na usok ng kamangyan. Nasaksihan niya ang nakapagkikintal na seremonya ng Pasko. Araw-araw ay lalong nagliwanag sa isip niya ang kahulugan nito. Bawat kilos sa paglilingkod na iyon ay parang karugtong ng kanyang buhay. Mga bagong isipan ang gumiyagis sa kanya. Tahimik at buhos ang isip na waring pinag-aralan niya ang isang malaking suliranin. Ang mahiwagang layunin ng kanyang buhay ay unti-unting nabuksan sa kanya. Palibhas ay buhos ang kanyang isip sa pagbubulay-bulay ng mga pangyayaring ito, ay hindi siya lumagi sa piling ng kanyang mga magulang. Sinikap niyang siya ay makapag-isa. Nang matapos na ang mga seremonya ng Pasko, ay nagpaiwan pa siya sa mga loob ng templo at nang ang mga mananamba ay magsialis na sa Jerusalem, siya ay nagpaiwan. Sa pagdalaw na ito sa Jerusalem ay hangad sana ng mga magulang ni Jesus. Si Jesus nga ay makausap ng mga dakilang guro ng Israel, sapagkat bagamat sinusunod niya ang bawat bili ng Diyos, ay hindi naman siya umaayon sa mga rito at mga kaugalian ng mga rabi. Inisip ni Jose at ni Maria na baka sakaling maakay siyang gumalang sa mga pantas na guro at sa gayoy magsikap siyang tumalima sa kanilang mga bilin. Datapwat dito man sa loob ng templo ay tinuruan din ng Diyos si Jesus. At ang tinanggap niya ay kaagad niyang minulang ituro. Nang panahong yaon ay may isang silid sa templo na sadyang iniukol sa banal na paaralan, na inialinsunod sa mga paraan ng mga paaralan ng mga propeta. Dito nagkatipon ang mga tanyag na rabi pati ng mga tinuturuan nila, at dito pumasok ang batang si Jesus. Nakiumpok siya sa paanan ng mga pantas at tahimik na mga rabi at nakinig siya sa kanilang mga pagtuturo. Gaya ng isang naghahanap ng karunungan, ay tinanong niya ang mga gurong ito tungkol sa mga hula at sa mga pangyayaring nooy kasalukuyang nagaganap na pawang nakaturo sa pagdating ng Mesiyas. Humarap si Jesus na tulad sa isang nauuhaw sa karunungang ukol sa Diyos. Ang kanyang mga tanong ay pawang nagpahiwatig ng malalim na mga katotohanang malaon ng natatago, ngunit mga kailangan sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Bawat tanong niya ay nagpakilala sa kanila ng isang banal na araw at nagbihis ng bagong damit sa katotohanan, at sa kabila naman nito ay ipinakilala ng mga pantas na mababaw at makitid ang kanilang nalalaman.
Sinabi ng mga rabi na ang pagdating ng Mesiyas ay maghahatid sa bansang Hudyo ng kagila-gilalas na karangalan. Datapwat iniharap ni Jesus ang hula ni Isayas at saka itinanong sa kanila ang kahulugan ng mga talatang tumuturo sa paghihirap at pagkamatay ng kordero ng Diyos. Hinarap siya ng mga pantas at pinagtatanong at sila'y nangagtaka sa kanyang mga sagot. Taglay ang kabaitan ng isang bata ay inuulit niya ang mga pangungusap ng kasulatan na ipinakikilala sa kanila ang lalim ng kahulugan na hindi abot ng mga pantas. Kung sinunod nila ang mga hanay ng katotohanan na kanyang inisa-isa, ay nagkaroon sana ng pagbabago sa ayos ng kanilang relihiyon. Nakapukaw sana ng isang malalim na pag-aasikaso sa mga bagay na espiritual at nang pasimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo ay marami sana ang naging handang tumanggap sa kanya. Talos ng mga rabing si Jesus ay hindi nag-aral sa kanilang paaralan, datapwat ang kanyang nalalaman sa mga hula ay lalong malawak kaysa nalalaman nila. Sa palaisip na batang ito ng Galilea ay nakatanaw sila ng malaking pag-asa. Hangad nilang siya'y kanilang makuha bilang mag-aaral upang siya'y maging isang guro sa Israel. Ibig nilang sila ang mamahala sa kanyang pag-aaral sa pag-aakala na ang gayong bukal na pag-iisip ay marapat nilang hubugin. Ang mga salita ni Jesus ay umantig sa kanilang mga puso na di kailanman nagawa ng una ng mga salita ng tao. Sinisikap noon ng Diyos na tanglawan ang mga pinunong yaon ng Israel at ginamit nga niya ang kaisa-isang paraan upang sila'y makakilala. Dahil sa sila'y mayayabang ay tahasan nilang isusumpa na hindi sila kayang turuan ng sinuman. Kung ipinahalata ni Jesus na sila'y parang niyang tinuturuan, ay talagang hindi sila nakikinig. Datapwat ipinagyabang nila na sila nga ang nagturo sa kanya, o kaya'y sinusubok nila kung gaano ang nalalaman niya sa mga kasulatan. Ang kabaitan at kahinhinan ng batang si Jesus ay siyang humawan sa ganitong masasama nilang haka. Hindi nila namalayan na ang mga pag-iisip nila ay napasok na ng salita ng Diyos at ang banal na espiritu ay nakapagsalita sa kanilang mga puso. Natiyak nila ang paghihintay nila sa Mesiyas ay hindi pala inayunan ng mga hula, ngunit ayaw nilang itakwil ang mga paniniwalang labis-labis nilang ipinagyayabang. Ayaw nilang amining mali ang kanilang pagkaunawa sa mga kasulatan na sinasabi nilang kanilang itinuturo. Nagpapalipat-lipat ang katanungang bakit marunong ang binatang ito ay hindi naman nag-aral. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, subalit hindi ito nakilala ng kadiliman. Juan 1:5. Samantala, si Jose at si Maria ng sandaling iyon ay ligalig na ligalig at walang malawang gawin. Nang sila'y umalis sa Jerusalem, ay napahiwalay sa kanila si Jesus at hindi nila alam na siya ay sadyang nagpaiwan. Noon ay marami na ring mga bahay na nakatirik sa labas ng bayan at siksika ng mga hanay ng mga taong nagbubuhat sa Galilea. Totoong magulo at maingay nang lisanin nila ang syudad. Sa kanilang paglalakad ay lubha silang nawili sa masayang pakikipag-usap sa mga kaibigan at mga kakilala at hindi nila napansing siya pala'y hindi na nila kasama kundi nang dumating na ang gabi. Nang sila'y huminto upang mamahinga ay wala ang matulunging kamay ng kanilang anak. Sa pag-aakalang siya'y kasama ng iba nilang kasamahan ay hindi rin sila nabalisa. Bagamat bata pa siya ay mayroon na silang lubos na tiwala sa kanya, na umaasang pagdating ng oras na kailangan nila siya, ay darating siya at tutulungan sila, gaya ng dati niyang ginagawa. Datapwat ngayoy natakot sila. Hinanap nila siya sa kanilang mga kasamahan, ngunit wala. Nangatal sila nang maalala nila kung paanong siya ay pinagsikapang patayin ni Herodes noong sanggol pa siya. Masasamang guni-guni ang sumilid sa kanilang mga isip. Sinisi nila ng kapait-paitan ang kanilang mga sarili. Nangagbalik sila sa Jerusalem at dooy ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap. Kinabukasan, sa kanilang pakikisama sa mga sumasamba sa loob ng templo, ay isang kilalang tinig ang tumawag ng kanilang pansin.
Hindi nila iyon maipagkakamali, walang ibang tinig na katulad ng sa kanya na lubhang matapat at masigasig, gayon may buo at kaakit-akit. Natagpuan nila si Jesus sa silid paaralan ng mga rabi. Tuwang-tuwa sila, ngunit hindi rin nawala sa loob nila ang lungkot at pag-aalala. Nang kasama na nila siyang muli, ay nabigkas ng ina ang mga salitang wari ay may lamang sumbat. Anak, bakit ganito ang ginawa mo sa amin? Tignan mo, ako at ang iyong ama ay hinahanap kang may hapis. Bakit ninyo ako hinahanap? Sagot ni Jesus. Hindi ba ninyo nalalamang dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? At nang waring hindi nila mapag-isip ang kanyang mga salita, ay itinuro niyang paitaas ang kanyang hintuturo. Nang gilalas sila sa liwanag na nabadha sa kanyang mukha, kumikislap sa katawang tao ang liwanag ng pagkadiyos. Nang masumpungan nila siya sa templo, ay napakinggan nila ang mga pag-uusap niya at ng mga rabi, at sila'y nangagtaka sa kanyang mga tanong at mga sagot. Ang mga salita niya ay lumikha ng sunod-sunod na mga isipang di kailanman makakatkat sa alaala. At ang kanyang tanong sa kanila ay kinapapalooban ng isang aral. Hindi ba ninyo nalalaman, wika niya, na dapat kong gawin ang gawain ng aking ama? Ginagawa ni Jesus ang gawaing siya niyang ipinaritong gawin, ngunit nakaligtaan ni Jose at ni Maria ang sa kanila. Binigyan sila ng Diyos ng malaking karangalan sa pagkahabilin sa kanila ng kanyang anak. Mga banal na anghel ang umakay kay Jose sa lahat ng mga gawa niya upang maipagsanggalang ang buhay ni Jesus. Datapwat buong araw na hindi nila siya nakita na dapat sanang hindi nila malimutan kahit isang sandali. At nang maibsan na sila ng lungkot at pag-aalala, ay siya pa ang sinisi nila at hindi ang sarili nila. Katutubo sa mga magulang ni Jesus na ituring nilang siya ay sarili nilang anak. Araw-araw ay kasakasama nila siya sa maraming kaparaanan ay natutulad ang kabuhayan niya sa kabuhayan ng ibang mga bata. At dahil nga rito'y parang hindi pumasok sa isip nila na siya ay anak ng Diyos. Nanganib na hindi nila mapagkilala ang pagpapala at karapatang ibinigay sa kanila sa pakikiharap sa manunubos ng sanlibutan. Ang kalungkutang likha ng pagkahiwalay nila sa kanya at ang banayad na sumbat ng kanyang pangungusap ay mga inuukol niya sa kanila upang maitanim sa kanilang loob ang kabanalan ng tungkuling sa kanila'y ipinagkatiwala. Sa sagot ni Jesus sa kanyang ina, ay ipinakilala niya sa unang pagkakataon na napag-uunawa niya ang kanyang pagkakaugnay sa Diyos. Noong bago siya ipanganak ay sinabi ng anghel kay Maria, siya ay magiging dakila at siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ng kanyang amang si David at siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. Lucas 1, talatang 32 at 33. Ang mga salitang ito ay binulay-bulay ni Maria sa kanyang puso, sapagkat bagaman siya'y naniniwalang ang anak niya ay siyang magiging Mesiyas ng Israel, ay hindi rin naabot ng kanyang isip ang layon nito. Ngayon ay hindi niya nahulo ang kanyang mga salita, ngunit talos niyang hindi kinikilala ni Jesus ang kanyang kaugnayan kay Jose, kundi inihayag niyang siya ay anak ng Diyos. Hindi pinawalang halaga ni Jesus ang kanyang kaugnayan sa kanyang mga magulang sa lupa. Buhat sa Jerusalem ay umuwi siyang kasama nila at tumulong sa kanila sa kanilang hanap buhay. Ikinubli niya sa kanyang sariling puso ang hiwaga ng kanyang layunin at matiyagang hinintay ang takdang panahon ng pagpasok niya sa kanyang ministeryo. Sa loob ng 18 taon pagkatapos niyang makilalang siya ay anak ng Diyos, ay kinilala niya ang taling bumibigkis sa kanya sa tahanan sa Nazaret at ginampanan niya ang mga tungkulin ng isang anak, ng isang kapatid, ng isang kaibigan at ng isang mamamayan. Nang mapag-alaman na ni Jesus sa loob ng templo ang kanyang sariling ministeryo, ay kusa na siyang lumayo sa pakikisama sa karamihan. Ibig niyang pagkapanggaling sa Jerusalem ay mamuhay siya ng tahimik na kasama ng mga nakababatid ng lihim ng kanyang buhay.
Sa seremonya ng Pasko ay hangad ng Diyos na tawagin ang kanyang bayan palayo sa mga alalahanin nila sa sanlibutan at pagunitaan tungkol sa kahangahangang pagkakahango sa kanila sa Ehipto. Sa seremonyang ito ay hangad niyang makita nila ang isang pangako ng pagliligtas sa kanila sa kasalanan. Kung paanong ang dugo ng pinatay na kordero ay siyang nagkanlong sa mga tahanan ng Israel, gayon din naman ang dugo ni Kristo ay siyang magliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Datapwat maililigtas sila sa pamamagitan lamang ni Kristo kapag sa pananampalataya ay ipamumuhay nila ang kanilang buhay. Ang matalinhagang seremonya ay nagkakabisa lamang kapag naaakay nito kay Kristo ang mga sumasamba na siya'y tanggaping sarili nilang tagapagligtas. Ibig ng Diyos na kanilang pag-aralan at isipin ang misyon o layunin ni Kristo. Datapwat nang magsiuwi na ang maraming tao buhat sa Jerusalem, ay lubhang nalibang ang kanilang isip sa saya ng paglalakbay at pagbabalitaan at nalimutan nilang lubos ang mga seremonyang kanilang nakita. Ang tagapagligtas ay hindi naganyak na makisabay sa kanila. Sa pag-uwi ni Jose at ni Maria buhat sa Jerusalem na kasama si Jesus, hangad niya sanang maakay ang kanilang mga isip sa mga hulang tumutukoy sa paghihirap at pagbabata ng tagapagligtas. Sa Kalbaryo'y hangad niyang mapagaan ang kadalamhatiang daranasin ng kanyang ina. Ngayon pa'y naiisip na niya ito. Masasaksihan ni Maria ang huli niyang paghihirap, kaya hangad niya sanang maintindihan nito ang kanyang misyon o layunin upang ito'y magkaroon ng tapang at lakas na mabata ang kadalamhatiang darating sa kanyang kaluluwa. Kung paanong si Jesus ay nahiwalay sa kanya at 3 araw niyang hinanap ng may pagkalungkot, ay magkakagayon din na pagka inihain na siya dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan, ay mawawala siyang muli sa kanyang mga loob ng 3 araw. At kapag bumangon na siya sa libingan, ang kanyang kalungkutan ay magiging kaligayahan. Ngunit lalo sanang mababata nito ang kadalamhatian ng pangungulila sa pagkamatay niya, kung naintindihan lamang nito ang mga kasulatang ipinaiisip niya ngayon dito. Kung sa pamamagitan ng pagbubulay at pananalangin ay namalagi lamang sa Diyos ang mga isipan ni na Jose at Maria, sana'y napagkilala nila ang kabanalan ng kanilang pagiging katiwala at hindi sana napawalay sa kanila si Jesus. Sa isang araw na pagpababaya ay nawala sa kanila ang tagapagligtas. Ngunit 3 araw ng masinop na paghahanap ang ginugol nila bago nila siya natagpuan. Ganyan din tayo, sa pag-uusap ng walang kabuluhan, sa pagsasabi ng masama, o sa pagpapabayang manalangin, ay mangyayaring sa isang araw ay mawala ang pakikiharap ng tagapagligtas at mangyayari ring marami pa munang araw ng malungkot na paghahanap sa Kanya ang kakailanganing gugulin bago pa mapanauli ang kapayapaang nawala sa atin. Sa ating mga pagsasamahan ay mag-iingat tayo baka malimutan natin si Jesus at makapagpatuloy tayong hindi natin naiisip na siya pala ay hindi natin kasama. Kung buhos na buhos ang ating pag-iisip sa mga bagay ng sanlibutan na anupat hindi man lamang natin naaalala siya na kinauuwian ng ating mga pag-asa sa buhay na walang hanggan. Inihihiwalay nga natin ang ating mga sarili kay Jesus at sa mga anghel ng langit. Ang mga banal na kinapal na ito ay hindi makapamamalagi sa mga lugar na hindi kinaroroonan ng tagapagligtas. Ito nga ang dahil kaya madalas mangyari ang mga panlulupaypay sa gitna ng mga nagpapanggap na sumusunod kay Kristo. Marami ang nakikinig sa mga pulong na panrelihiyon at napasisigla at naaaliw ng salita ng Diyos. Subalit dahil sa kanilang di pagbubulay, di pag-iingat at di pananalangin ay nawawala sa kanila ang pagpapala at kaya nasusumpungan nilang lalo pa silang lupaypay kaysa noong wala pa silang napakikinggan. Malimit ay nadarama nilang napakabagsik naman ng Diyos sa kanila. Hindi nila nakikitang nasa kanila ang pagkukulang. Sa kanilang kusang paghiwalay kay Jesus ay kanilang tinatalikdan ang liwanag ng kanyang pakikiharap.
makabubuti sa atin araw-araw ay gumugol tayo ng 1 oras na pagbubulay sa kabuhayan ni Kristo. Bulayin natin ang isa-isang pangyayari at bayaang mahagip ng guni-guni ang bawat tagpo, lalong-lalo na ang mga nangyari sa dakong huli ng kanyang buhay. Kapag inisip natin ng ganito ang kanyang dakilang sakripisyo sa pagtubos sa atin, magiging lalong matatag ang ating pagtitiwala sa kanya, mag-aalab ang ating pag-ibig at lalong mapupuspos tayo ng kanyang espiritu. Kung iibigin nating maligtas sa wakas, ay marapat nating matutunan ang leksyon tungkol sa pagsisisi at pagpapakababa sa paanan ng krus. Sa ating pagsasama-sama, maaari tayong maging pagpapala sa isa't isa. Kung tayo'y kay Kristo, ang ating pinakamatatamis na isipin ay magiging ukol sa Kanya. Iibigin nating mag-usap-usap tungkol sa Kanya at sa ating pag-uusap-usap tungkol sa Kanyang pag-ibig, palalambutin naman ng banal na Espiritu ang ating mga puso. At sa pagtingin sa kagandahan ng Kanyang likas, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. 2 Korinto 3:18